chapter 2. Okay, dikit-dikit ang aming Bible. Pinapakita sa unang Pedro, chapter 2, verse 21 to 22, speaks to his perfect character. Very good. Sige, basahin po natin. Oh, yun. Unang Pedro. Makita mo na. 21 to 22. All together, let's read. Ang pagtitiis. Kristo magkasalanan o nagsinungaling kailanman. Papasahin ko 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya tumati ng insulto. Nung siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubay niya lahat sa Diyos na makatarungan kung umakot. So pinapakita nito yung perfect na character ng ating Panginoon Diyos. Open ko ulit ang aking Bible sa 2 Corinthians. Sarap ang bukas ng Biblia. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. Ako yung nasa unang Corinto. There you go. 5 verse 21. Let me read this one. Hindi nagkasala si Kristo. Again, paulit-ulit na sinasabi ng ating Biblia, ng banal na salita ng Diyos, tunay na ang ating Panginoong Kristo ay hindi nagkasala. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na ano po? Na kasalanan. Upang sa pag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harapan ng ating Diyos. So this is a powerful statement about the exchange na nangyayari on the cross. Na imbis na tayo dapat ang magdusa doon, ang Panginoong Diyos na ang sumagot. Diba? Ang Panginoong Diyos na ang tumanas ng parusa. And then, Matthew 4, tingin ko alam natin kung lahat, yung account ni Jesus nung siya ay natukso sa ilang. Diba? Doon pinapakita, ina-demonstrate that he faced the same kind of temptation that we do. Pero sa kabila ng lahat ng dinanas ng ating Panginoon Diyos, nagkasala po ba siya? Definitely hindi. At yung katotohanan na yun ay vital sa ating pananampalataya na meron tayo ngayon. Muli, again, ang Panginoong Jesus, ang ating our high priest. Siya ang namamagitan sa atin at siya ang pulong sa sarili na hindi nagkasala. Huwag po natin bibitawan yung truth na yan. Again, foundation po yan ng ating pananampalataya. Pag may nagtanong sa inyo, pag may na-encounter kayo about this, alam niyo kung saan kayo tatayo. Alam niyo kung saan kayo titindig. Pag sinabi, hindi, si Jesus Christ, tao lang yan. Hindi naman yan Diyos eh. Tao lang yan. So therefore, dahil tao siya ay nagkasala. O, so saan tayo tatayo ngayon? Diba? Ito, malinaw sinasabi ng Biblia. Ang Panginoong Diyos ay hindi nagkasala. At dahil doon, ating high priest, at dahil doon, may sense ang ating pananampalataya ngayon. Siya ang pinaka-matiging tumubos. Siya yung, dahil doon sa pagiging hindi niya makasalanan, that made him qualified, to be qualified sa pagtubos sa atin. Died on the cross for all of us.